Good day, another video, another learnings. Thank you, Jesus. So, we have done in our lesson 3, which is, ano nga yun? Change. Okay, change heart. So, we are now diving in our lesson 4, which is change priority or lordship. Okay, pag sinabi ba natin priority, what comes first into your mind when you heard the word priority? 'Di ba pag narinig natin yung word na priority, it is something na ipuput first mo. Kumbaga pa, it is something na uunahin mo. That's what it means priority. Halimbawa, nasa school ka, nag-aaral ka, what is your priority? Of course, mag-aaral. Kapag nasa simbahan ka, what is your priority? Of course, to glorify God, to praise God. Kapag nagtatrabaho ka, halimbawa, for instance, you are a soldier, no, sundalo ka, what is your priority? So your priority is to serve the people. Alright? So that is what we means when we say priority. In Colossians, ang key verse natin sa sa lesson na to, sa change priority or lordship, is in Colossians chapter 2 verse 6 to 7. It says here that, "And now, just as you accepted Jesus Christ as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong, and the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness." So as you accept Jesus as your Lord, ibig sabihin daw, kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Lord, no, we must do the following. Sabi dito, you must not only accept Jesus as your Savior, but as Lord. Sabi dito, hindi lang daw dapat tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Savior or tagapagligtas, but we need also to accept Jesus as our Lord. Ano ba kuya ang pinagkaiba ng brother, ano bang pinagkaiba ng Savior at saka ng Lord? Ang Savior, of course, tagapagligtas. When we say Lord naman, in other words, it is Master. Alright, ulitin ko. When we say Lord, that means Master. So, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, hindi mo lang siya tatanggapin bilang Savior mo, bilang tagapagligtas mo. Of course, it is important na tanggapin mo siya bilang Savior, but other than that, you need to accept Jesus as your Lord or as your Master in your life. Ano bang ginagawa ng Master? Di ba siya yung? Yes, siya yung nasusunod. Salvation is what Christ has done for us, but lordship is what we can do for Him. So the difference between salvation and the lordship is that ang salvation or ang kaligtasan, yun yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Otherwise, the lordship naman is yun yung gagawin natin pabalik sa Kanya. Gets natin? Ayun yan. Sabi dito, lordship simply means number one. Kapag pala sinasabi natin lordship, kapag narinig natin yung word na lordship, in other words, number one. Okay? So, accepting Him as your Lord is making Him the number one and top priority on your life. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Lord or bilang Master ng buhay mo, that means, kumbaga pa, siya yung gawin mong top priority sa buhay mo. Yung number one talaga is si Jesus, no, ang relationship mo sa Kanya. And then, ikaw nang bahala kung anong susunod mo. It's either family mo or pag-aaral mo, whatever. Alright? Basta, the most important thing as a Christian, as a believer of Jesus Christ, as a follower of Jesus Christ, one of the very important thing na kailangan natin maintindihan is that don't place anything above Him. Ano ibig sabihin doon? Huwag tayong maglalagay ng, kumbaga pa, number one priority kesa kay Jesus. Dapat si Jesus talaga yung top priority natin, and depende na sa atin ano yung mga susunod second and third priority natin, and so on. Amen? Ayun yan. And then sabi dito, if you declared in your mouth, in Romans chapter 10 verse 9, kapag daw i-declare mo, i-confess mo with your mouth na ang Panginoong Jesus ay ang the Lord is your Savior, no? Siya, sabi dito, maliligtas ka. Alright? So sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung sa Tagalog pa, kung ipapahayag ng iyong bibig na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos, at buong puso kang mananampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Alright? So, in order to change our priority, para mabago yung priority natin, para masunod natin yung lordship or yung kung ano yung gagawin natin sa Panginoon, may mga 4 na bagay na kailangan tayong maintindihan under this lesson. Number 1 is you must continue to follow Him. Anong ibig sabihin nun? So, sabi dito, when you accept Jesus as your Lord, ano yung Lord? Yes, Master. So, when you accept Jesus as your Lord, number 1, you must continue to follow Him. As you accept Jesus as your Savior and Lord, you must continue to follow Him to the end. In other words,
Kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior ng buhay mo, dapat patuloy yung pagsunod mo sa Kanya. Hindi siya kumaga pa-limited lang siya ng time. No, hanggat nabubuhay ka, patuloy dapat yung pagsunod mo sa Panginoong Kristo. Sabi dito, it is very easy to begin but it's another thing to finish. That's the, kumbaga pa, very, tawag dito, madalas na nagiging issue natin ng mga Christians, no? Sabi dito, it is easy to begin but it is another thing to finish. Sometimes, tawag dito, like, masyado tayong on fire sa umpisa pa lang. Pero the moment na nakaka-experience na tayo ng mga struggles in life, parang ayaw nating tapusin, ayaw nating i-finish yung pagsunod natin sa Panginoon. So, hindi dapat tayo ganon. If you want to finish, you must continue. It is like joining a race. No, kung gusto mong, ano ba yung sabihin ng, kung gusto mong matapos yung pagsunod mo sa Panginoon, kailangan mong magpatuloy. Despite sa mga hardships sa buhay mo, despite sa mga challenges, katulad dito, tulad ng sabi sa race. Ano bang race? Karera. Diba sa karera, for instance, race ng motor, racing, ganun. Diba sa racing is that naguunahan man talaga yan, no? Kung sino yung mauna, siya yung mananalo. But in our Christian life, no, it is also look, kumbaga pa, tinatawag din siyang as race, para rin siyang race, para rin tayo nakipagkarera. But ang pinagkaiba lang is that ang karera dito sa mundo is kung sino yung nauuna, siya yung mananalo. But yung race natin as a Christian, mauna ka man o mahuli ka naman, as long as makakarating ka sa dulo, mananalo ka pa rin. Makukuha mo pa rin yung trophy, yung crown of life. Yun yung trophy natin. Alright? In Acts chapter 2 verse 42, sabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking bread and in prayers. So, ang tinutukoy sa Acts chapter 2 verse 42 is yung mga early church. Sino ba yung mga early church? Yung mga sinaunang mananampalataya. Kasi yung mga sinaunang mananampalataya, nung wala na ang mga apostles sa piling nila, nagpatuloy pa rin sila sa turo ng mga apostles. In other words, nung wala na sa piling nila yung mga apostles, is kung ano yung tinuro sa kanilang mga apostles, isinasabuhay pa rin nila. In other words, ganun din dapat sa atin. Kasi not all of the time, nasa presensya tayo ng pastor natin. Not all of the time, nandoon tayo sa sarili nating church. So, we need to understand na kung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, kahit saan man tayo mapunta, nasa piling man tayo ng pastors natin o hindi, nasa church man tayo o hindi, patuloy yung pagsunod natin sa Kanya. Sabi sa number 1, you must continue to follow Him. Amen? So, ayun yun siya. So, in Matthew chapter 16 verse 24, Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross and follow me. Kapag daw gusto mo na maging follower ng Panginoong Kristo, kailangan mong pasanin yung cross mo at i-deny mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin ng first pala is give up your own way. In other words, i-surrender mo yung mga bagay na gusto mo at mamuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Because sometimes kasi may mga bagay tayong gustong gawin na hindi akma sa gusto ng Panginoon sa atin. So if we want to obey, if we want to follow Jesus as our Lord and Savior, kailangan matuto tayong mamatay sa sarili. Ano ibig sabihin ng mamatay sa sarili? Dapat patay ka sa sarili mo. In other words, dapat handa ka na isakripisyo yung mga bagay na gusto mo para masunod yung kalooban ng Panginoon. And then pangalawa, sabi dito, aside sa give up your own ways, is you must take up your cross. What does it mean when you say take up your cross? Ano ibig sabihin kapag sinabi ng Panginoon na pasanin mo ang cross mo? In other words, ang cross kasi is a symbolizes as death or kamatayan. Ano pa? Paghihirap. In other words, kapag follower ka ni Jesus Christ, dapat handa kang mamatay para sa Kanya, para sa pananampalataya mo, and at the same time, handa kang mahirapan, handa kang magutom, handa kang mawalan para sa pagsunod mo sa Panginoon. So, dapat ganun daw. Ang totoong disciple, dapat handang i-give up yung sariling kagustuhan and handang pasanin yung cross at sumunod sa Panginoong Kristo. No? So, ayun yun siya. And then, yun. Halos pares lang din siya sa kasunod niya. And then, ano yung number 1 natin? Ulit, you must continue to follow Him. No? Kung tinanggap mo si Jesus as your Lord, as your Master, you must continue to follow Him. So, sabi dito, babasahin ko na lang, to follow Christ, you must give up your own ways. That's the way, discipleship and lordship. His ways must now be your priority and give up your own. That's what it means when we say following Him steadfastly. So it means, kung ano, ang priority mo na ngayon is kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung mga kagustuhan mo sa buhay mo, na alam mo namang hindi akma sa kagustuhan ng Panginoon, hindi yung ipa-priority mo. Kundi, ang ipa-priority mo is kung ano yung nakapagbigay papuri sa Panginoon. Amen?
So, as you accept Jesus as your Lord, number one, you must continue to follow Him. Pangalawa, if you accept Jesus Christ as your Lord or as your Master in your life, pangalawa is let your roots grow down. To continue to follow the Lordship of Jesus, you must be rooted in Him. Ano ibig sabihin ng rooted? It means mag-ugat yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. As a Christian is also compared to a tree. Okay? Tayo ng mga tao is kinukumpara tayo sa isang puno. Di ba, mapansin mo yung isang puno, kapag hindi nag-ugat yung isang puno, hindi siya masyadong nag-ugat, kapag dumating yung malakas na bagyo, malakas na hangin, madali yan siyang natutumba. In the same way, ganoon din sa atin, dapat mag-ugat yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi kapag hindi yung rooted yung faith natin in Christ Jesus, the moment na darating, katulad ng kahoy na hindi rooted, kapag malakas yung bagyo or hangin, natutumba. In the same way, ganoon nangyayari sa atin. Kapag hindi rooted, kapag hindi lumalim yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, kapag may mga struggles, challenges na darating sa buhay natin, madali tayong mag-give up. Madali tayong mag-surrender. Alright? So that's why, kailangan nating mag-root, kumbaga pa, mag-ugat yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. So that, darating man yung mga hangin, yung mga bagyo sa buhay natin, mga challenges sa life natin, pwedeng magsiswing tayo, yes, maapektuhan man talaga tayo, pero hindi tayo matutumba. Amen? So in Psalm chapter 1 verse 3 sabi, the person is like a tree planted in the streams of water, which yields its fruit in its season, and whose leaf does not wither, whether they do prospers. Ano ibig sabihin nun? Ang tao na rooted sa Panginoon is that para kang kung nag-ugat yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, para kang katulad ng isang kahoy na itinanim sa gilid ng tubig. Yung kahoy na itinanim sa gilid ng tubig, kahit tag-init pa yan, hindi siya mamamatay kasi yung roots niya makaabot doon sa tubig. So ganun tayo kapag tayo ay rooted sa Panginoon. So kahit maraming dumating pa yung tagtuyo, in other words, yung mga distraction sa buhay natin, hindi tayo mamamatay. But bagkus, mas lalo tayong mag-grow because yung buhay natin is rooted, yung pananampalataya natin is nag-ugat sa Panginoong Jesucristo. Amen? So when the tree is rooted deeply, it won't wither, and you will become fruitful and successful. So, ayan, kanina, yung unang tinalakay natin kanina is kapag tinanggap natin si Jesus as our Lord, first is we must continue to follow Him. And then pangalawa is ito, kailangan nating mag-ugat yung pananampalataya natin sa Kanya. And then pangatlo, let your lives be built on Him. Okay, to be strong and to be able to continue to follow His Lordship, you must also be built on Him. Ano ibig sabihin ng built on Him? Kumbaga pa, dapat si Kristo yung architect, yung engineer ng buhay mo. Siya yung magpapanday sa'yo. And remember, sa pagbibuild o sa pagpapanday, ano bang meron? Diba merong pinupukpok, ganyan. Diba? Madalas meron talagang pinupukpok kapag nagpapanday ka. In the same way sa buhay natin as a Christian, kung gusto natin na ma-build yung buhay natin sa Panginoong Jesucristo, dapat handa tayong magpapukpok. Anong ibig sabihin nun? Handa tayo na masaktan, handa tayong makorek, no? Handa tayong ma-rebuke. Kasi nga nagpapabuild tayo sa Panginoong Jesucristo. Alright? So ganun yun siya. Like a building, its foundation must be strong. Sa isang building o sa isang bahay, ano ba yung pinaka-importanteng bahagi ng isang bahay o ng isang building? So the very important part of a building or of a house is its foundation or the foundation itself. In other words, ang pinaka-importanteng bahagi ng isang bahay ay yung haligi. Lilay kung sa taluray pa. Bakit? Kasi kahit gaano pa kaganda yung bahay na yan, kapag mahina, o kahit gaano pa kaganda yung design ng isang building, kapag mahina yung foundation niya, o yung haligi niya, pag dumating yung mga malalakas na earthquake, matutumba rin yan. In the same way, ganoon din sa buhay natin. Kahit na kaano ka pa kaganda, ka-aesthetic, physically, kung yung foundation, kung yung haligi ng buhay mo hindi si Jesus, pagdating ng mga problema sa buhay mo, madali ka lang mag-give up. Kasi hindi si Jesus yung foundation ng buhay mo. So, dapat si Jesus yung foundation ng buhay mo. So, the higher the building goes, the deeper its foundation. Jesus told the parable about the wise builder. So, sabi sa Matthew chapter 7, chapter 21, chapter 7 verse 21 to 24. Tatagulugin ko na lang.
Ang sabi kasi sa Matthew chapter 7 verse 21 to 24, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon o Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. In other words, hindi lahat ng mga tao na nagka-claim na kilala si Jesus ay makakapasok sa kaharian ng langit. And what's even worse is that hindi lahat ng tao nasa loob ng simbahan na pumapasok sa simbahan every Sunday ay makakapunta sa langit. Sino yung makakapunta sa langit? Sino yung mga makakapunta sa kaharian ng Panginoon? Only yung mga tao lamang na sumusunod sa kanyang kalooban. Alright? So, if you are claiming that Jesus is your Lord, Jesus is your Savior, ang makakapagligtas sa'yo is of course, the moment na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, and at the same time, kailangan mong sumunod sa kanyang kalooban. So that, no, may karapatan ka mag-claim ng eternal life. Okay? So, let your life be built on Him. So, that your faith will grow strong. So, lalakas yung pananampalataya natin kapag yung puso natin, yung buhay natin, is si Jesus mismo yung nag-build. Amen? So, when you follow God's will, it comes first with being faithful. Ano ibig sabihin ng being faithful? Kapag daw, follower tayo ni Jesus, dapat tayo maging faithful. Ano ibig sabihin ng maging faithful? Kung baga pa, maging kontento, not something contented, being faithful, in other words, being tapat, maging tapat tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Our faith in the Lord, in His Lordship will always be tested. Amen kayo doon? Amen ka doon? No, ang faith daw natin, ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo is always be tested. It means, palagi tayong sinusubukan. Pero, we need to understand na hindi si Jesus yung nagte-tempt sa atin, no? So, hindi po si Jesus ang nagte-tempt sa atin. Nag-a-allow lang siya ng mga temptation sa buhay natin. Katulad ng nangyari kay Job. Si Job kasi, nung dumating yung mga struggle sa life niya, si Satan talaga ang may cause nun, ang may pakana ng lahat nun. Gi-allow lang siya ni Jesus. Kumbaga pa, pinabayaan lang siya ni Jesus to test Job. Pero hindi talaga si Jesus yung nagbibigay ng temptation sa buhay natin, ng testing sa buhay natin. Ina-allow niya lang yung mga temptations. Amen? So, ayun yun siya. Temptations and distractions may come, but when you know who rules your life and your faith is founded, you will be strong and not fall. No? Darating talaga yung mas challenges, yung mga temptations sa buhay natin. Pero kapag alam natin kung sino yung nag-build ng buhay natin, kung rooted yung faith natin, alam natin, kilala natin kung sino yung nagro-rule, ibig sabihin namamahala sa buhay natin, manatili tayong matatag at hindi tayo matutumba. Amen? So, and you will overflow with thankfulness. Sabi ito, Lordship can bring us a sense of security and joy that will result to overflow with thankfulness. Kapag yung buhay natin rooted sa Panginoon, kapag nakabuild yung buhay natin sa Panginoon, kapag si Jesus yung foundation ng buhay natin, magkakaroon tayo ng sense of security and joy sa buhay natin, no? And then kung mag-o-overflow tayo, punong-puno tayo ng pagpapasalamat kahit may problema, kahit may challenges, nagagawa pa rin natin magsabi ng thank you Lord. Bakit? Kasi yung buhay natin is rooted sa Panginoon. Yung pananampalataya natin rooted sa Kanya at yung buhay natin ay nakabuild po sa Kanya. Amen? So, ayun. And sabi dito, there's a difference between religion and relation. We follow Jesus not because we have to, but because we love to. In other words, sumusunod po tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal natin ang pagsunod sa Kanya. Ulitin ko yun. Susunod tayo sa Panginoon, hindi lang po dahil kailangan, kundi dahil mahal natin ang pagsunod sa Kanya. Mahal natin, in other words, ang Panginoong Jesucristo. When we understand what He is, that He is good, Lord and Master, you will be living in a life of gratitude for Him. Kapag naiintindihan mo na ang Panginoong Jesucristo is a good Lord and a good Master sa buhay mo, mamumuhay ka ng punong-puno ng pagpapasalamat. Kahit problema pa yan ang darating sa buhay mo, mapupuno ka pa rin ng pagpapasalamat because naiintindihan mo, you have that kind of understanding how good, how great your God is. Amen? So, sabi dito, we obey Him out of gratitude and giving in our heart. Alright? So, sumusunod tayo sa Panginoon ng may pagpapasalamat. So, again, kapag tinanggap mo daw si Jesus as your Lord, ano yung number 1 kanina? You must continue to follow Him. Dapat magpatuloy ka sa pagsunod sa Kanya. Pangalawa, you must be rooted on Him. It means dapat magiging rooted, or in other words, magiging mag-ugat yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. And then the last one is dapat daw ma-build yung buhay natin sa Kanya. Dapat si Jesus yung architect, yung engineer ng buhay natin. Siya yung magmo-mold ng buhay natin. Alright? So, ayan.
And then for the personal application, may mga tatlong tanong dito. There are areas in your life that you need to submit in His Lordship? May mga areas ba sa buhay mo, halimbawa, sa mga the way how you make a decision, or any areas, ano yung mga area sa buhay mo na kailangan mong isubmit sa Panginoon? Halimbawa, yung mga plano mo, yung pag-aaral mo, yung pangarap mo para sa sarili, sa pamilya mo, yun yung mga areas na pwede o kailangan mong isubmit sa Panginoon. So, ikaw lang nakakaalam kung ano pa yung mga ibang areas na kailangan mong isubmit sa Panginoong Hesukristo. Especially yung spiritual life mo. Maybe yung spiritual life mo, minsan on fire, minsan hindi. So, yun yung mga areas na kailangan mong isubmit sa Lordship ng Panginoon. And then, pangalawang question, are you willing to make Him the number one of your life? Yes, this is the very important question. Kailangan meron kang clarity sa isip mo. Kumbaga pa, it is important na meron kang clarity sa isip mo kung willing ka ba na gawing number one si Jesus sa buhay mo. So, if you are willing na gawin siyang number one sa buhay mo, and then dapat, kumbaga pa, maging faithful ka sa pagsunod sa Kanya. Amen? And then for the last question, are you willing to lay down your will and let His will be done in your life through prayer? So, willing ka ba na isurrender lahat ng kagustuhan mo? No? Willing ka ba na isurrender lahat ng kagustuhan mo sa Panginoong Hesukristo at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban? So, ang totoong disciple ni Jesus, dapat handa ka. Kung totoo kang follower and disciple ni Jesus, dapat handa ka na isuko yung sarili mo mga will or kalooban at mamuhay sa kalooban ng Panginoon. So, amen. So, that's the end of the lesson 4. Change priority, which is Lordship. Again, Lordship is what we can do for Him. Alright, so kapag tinanggap natin si Jesus as our Lord, kailangan natin magpatuloy. Una, continue to follow Him. Pangalawa, you must be rooted on Him. And pangalawa, dapat yung life mo is nakabuild kay Kristo at si Jesus yung inyong foundation. Let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat Lord sa success ng conduct of lesson 4, Panginoon, Change 12, lesson 4, wherein, Panginoon, you tinuruan mo kami, Panginoong Jesus, to change our priority, Lord God. And we thank you, O God, for everything you have done this day, Panginoon. I pray that every revelation, every teaching, every learning, Lord God, that we receive, Lord God, through your word, Panginoon, ay manatili not just, Panginoon, may tanim, but it will bring much fruit, Panginoon, in our lives. Precious Jesus, salamat, Panginoon, sa buhay ng aking kapatid na nasa kabilang screen. And I pray, Panginoon, that you will really bless him, you will really bless her, Panginoon, and every moment of her life, Panginoon. And sa encounter niya, Panginoon, I pray and declare, Panginoon, for provision and divine access. I pray, Lord God, napapayagan sila, Panginoon, ng mga delegated authorities like mga parents, Lord God, and mga parents nila, Panginoon. Salamat, O God. Bless my brother and sister, Lord God, sa likod ng screen na to, Panginoon. And salamat, Lord, yung buhay niya, Panginoon, I dedicate it to you right now, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ayon sa kalooban mo. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. This all I ask in Jesus' mighty name. Amen. So, God bless. See you on the lesson 5.